Opo, sir, ito pong sa Cabral Files, possible kaya na maiimbestigahan ito next year, considering na may mga movement po kayo dyan with Congressman Irice? That's why I'm very thankful na maraming mga sektor ay ngayon nananawagan na isa publiko at imbestigahan ang laman ng mga files na ito. At kung ako lang naman po ang nagsasabi nito, walang mangyari. Pero iba't ibang mga nagsasabi na ngayon. At gusto ko nga sa bagong taon, ang mga iba naman ang mag-lead nito. At I think it's undeniable that the projects are there. Sa sarili ko ang distrito, nabanggit ko meron 300 million peso na project. At ang question of sino yung nakinabang sa mga proyektong ito ay pwedeng malaman din sa pamamagitan ng mga investigasyon. Hindi pwedeng pagtakpan lang ito, lalong-lalong na po dahil mataas ang media attention dito. Kaya mabuti po na over the past week, marami pong mga nagka-interest na sa mga Cabral Files na ito. Opo, lalo na Congressman, yung issue sa korupsyon na hindi talaga mawala-wala ngayon sa psyche ng sambayan ng Pilipino na kahit sa mga barbershop, Kong Lian, ito yung topic, no? Pagsingil sa accountability sa pera ng bayan. Sir, ito pong paparating na 2026, nakita ko po kasi yung post nyo na talagang maghihinay-hinay kayo, sir, sa pagsasalita sa issue na to. Pagdating ng bagong taon, hanggang saan po ba ninyo kayang dalhin yung laban na ito, Kong? You are making a very unpopular decision. Binabanggaan nyo po yung mga makapangyarihan na walang nagbalak na mga has o galawin, lalo na yung issue na ito for the longest time, sir. Sinabi ko po simula Enero 1, wala pa namang Enero 1 ngayon, di ba? Pero tungkol din sa issue na ito. Kasi I think mas malayo ang mararating nito kung yung mga mas matanda sa akin naman yung mag-lead ng investigation. At ang sinabi ko naman din kanina ay marami din kasing ibang mga questionable funds ang ating gobyerno na mabuting ibunyag din. Tapos pag malawak na ang kaalaman ng publiko tungkol dito, then pwedeng may iba ding mga pumasok. So I think we should just overall find ways to cut costs in government next year. Again, not even because it's the right thing to do alone, but because we have no choice but to do it. Kasi mauubusan na rin ng fiscal space ang ating gobyerno. Opo, wala po bang mga veterans na mga kongresista, sir, nagpapahayag in support of your cause dyan po sa 20th Congress? Mga humubulong-bulong sa iyo na kaya mo yan, sir, kaya mo yan, Kong, nasa likod mo lang kami. Walang mga ganon? Natutuwa po ako na may iilan, pero yung mahirap kasi, especially for DPWH, kung nasa listahan ka, syempre ayaw mong lobas yung listahan, di ba? Kaya napakahirap talaga na magkaroon ng results sa mga investigations na ito kasi una, maraming nasa listahan, tapos protection na ng bawat isa kasi kung may isang makulong baka ikakanta niya ang kanyang mga kasamahan, di ba? Kaya I'm not that optimistic na may maraming mga makukulong next year, pero at least the public is more aware now and can make a more informed choice in 2028. Opo, Kong, bago lang ulit si partner Admar, usaping pera pa rin, sir. Nakapansin-pansin na matindi ang backlog natin sa classroom. Meron akong napanood mo na interview, short clip lang mula po sa inyo kung bakit ganon. For the purpose po sa ating global viewers, bakit nga po ba, sir, konting-konti ang mga proyekto sa classroom sa Pilipinas? As I said, the reason we have a classroom shortage is because mas mababa ang mga kickback sa classrooms dahil yung classroom maraming gumagamit at vertical. Kaya kung dayain mo, halata at maraming maapektuhan. Kaya kung mapansin nyo, yung farm-to-market roads dinoble. Yung classrooms actually itinaas sa Senado pero hindi yun masyado yung i-prioritize nung una. At sana ngayon, dahil laki na ng backlog, mas ma-action na natin kasi lumaki naman ang pondo para sa classroom sa 2026.
Opo, Senator po ulit ito, Kong, meron pong isinusulong ngayon sa Senado si Senador Robin Hood Padilla patungkol nga po doon sa pag-demonetize ng 1,000 piso na 1,000 peso bill mula 2020 hanggang 2025, no? Meron na ring mga bansa na nagsagawa po nito, merong mga naging successful, merong hindi naging successful, kumbaga naapektuhan yung kanila ding ekonomiya, nagkaroon ng kalituhan sa kanilang citizen. Dito naman sa Pilipinas, meron ata na 1986 na ginawa din na kagaya nito na nagkaroon po ng demonetization din po ng pera. Sa tingin nyo po, mabisang pamamaraan po ito, lalo na't nakita natin na male-maleta yung pera, yung pasabog po ni Congressman Zaldico ng mga pera sa maleta, tig 1,000. Nakikita niyo po mabisang paraan ito sa paglaban sa korupsyon, Congressman? Malaking factor dyan kung napakaraming porsyento ng ating money supply ay nasa 1,000 peso bills na nakatago lang. At ang lumalabas nga po ay kaya siguro hindi tumataas ang ating GDP growth kahit na tumaas ang ating infrastructure spending ay dahil malaking porsyento ng ating infrastructure budget ay napupunta sa pera na iniipon lang. At ang magandang resulta kung mag-demonetize tayo ay biglang mag-circulate ang perang ito sa ating ekonomiya. Kaya suportado ko po ang demonetization. Opo, lalo na meron ding agam-agam, baka yung mga nag-corrupt sa pera ng taong bayan, sila din yung bumili ng mga ginto, Congressman. Kasi biglang bawas yung ating ginto po, yet sabi ng ating mga kababayan, hindi naman nila naramdaman yung epekto ng pagbebenta ng ginto. Hindi ko pa po na pag-aralan yan. Opo. Pero kaya siguro ang peso din ay humina dahil maraming mga papadala ng pera abroad. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Congressman, kasi ang gobyerno natin, ang administration na natin ngayon, medyo bumaba talaga yung approval, trust, grado na ibinigay ng taong bayan dahil nga po dito sa issue ng korupsyon. Pahirapan sa kanila yung benefits na mapupunta sa kanila, like sa PhilHealth, nililipat pa, tapos itong issue ng korupsyon po. Ano na lang po ang inyong mensahe at nais pa na isulong para sa kapakanan ng taong bayan, hindi lang bilang kinatawan, no? Kasi naging national figure na po kayo, hindi lang po kayo kinatawan ng First District ng Batangas po dahil dito po sa inyong pagbubulgar po, nagiging kinatawan na rin kayo ng mga concern ng taong bayan sa buong Pilipinas, buong mundo po, Congressman. Sana iseryoso natin ang investigasyon sa Cabral Files at kung aminin na lang ng DPWH ang tunay na laman nito, it will be much appreciated by the Filipino people. Pero kung may tatanggalin naman sila ang pangalan sa listahan, pwede ko naman pong sabihin na hindi yan ayon sa mga kopya na nakuha din po ng iba sa atin. At I think the more kasi na itinatago ang impormasyon, the more na bumababa ang tiwala sa gobyerno, di ba? Kaya mabuti po para sa lahat ng mga aspeto ng budget, maging transparent naman tayo. Opo, Kong, pahabol. Nung last nating interview, nabanggit po ninyo na kailangan mo ng malakas-lakas sa computer para po basahin ang buong linalaman ng Cabral Files. Now, sir, nabasa nyo na po ba yung buong Cabral Files na hawak po ninyo? Hindi po pa nabasa lahat. Also, yung nilabas po ninyo na impormasyon sa media at sa publiko noong nakaraan, masasabi natin na hindi pa yon yung bombshell na makukuha ng tao based po sa impormasyon na nakapaloob po sa Cabral Files. More to come this 2026. Opo, ang importante kasi ang impormasyon kung sino ang proponent ng bawat isang proyekto, tapos i-research yung status ng proyektong yan. Kaya nasabi ko sa aking distrito, may isang proyekto, ang OPESAP, na nakita kong overpriced at may iba ding mga nakita ko na iba naman ang pangalan na overpriced din. Mabuting investigahan sino ba yung mga pangalan na lulabas na ito. At ganoon din po pag may ghost project, pwede sanang managot yung proponent pag ma-match natin
yung proyekto sa ground sa file ng DPWH. Opo, Kong, ipapaabot ko lang, Partner Odmar, yung mensahe ng ating mga kababayan na papaabot po ng pasasalamat at paghanga po sa katapangan na inyo pong pinapakita sa krusada natin kontra korupsyon. Now, concern nila, Kong, ito yung tanong nila, meron na po kayong mga banta, mga threat na natatanggap dahil po dito sa krusada inyo pong ginagawa ngayon sa Pondo ng Bayan? Yung kay Redon at yung sa DPWH in the last day lang. At wina-welcome ko po yan kasi pag kakasuhan nila ako, edi ilalabas natin lahat sa oportunidad na yun, lahat ng mga alam natin tungkol sa kanila. Opo, Kong, pahabol lang talaga, last na lang po talaga. Kasi nabanggit niyo po, hindi pa po pala lahat na nabubuksan ninyo, nabe-verify ninyo yung sa file. Pero meron pong sinabi yung ombudsman na hindi daw buo yung ibinigay niyo po, part lang daw po. Ano po ba yung katotohanan? Meron po ba kayong ibinigay sa kanila na kopya or si DPW, yung bang binigay ng DPWH na doon nag-turnover pa sila? Yun na ba yung Cabral files po, Congressman? Actually, pinost ko po sa Facebook na wala nga silang hiningi at pinakita ko pa sa kalakusa ko, higit pa sa inisip nilang hingin sa akin. At ang files na ito, sinabi ko sa kanila, makakatulong sa kanilang mga investigasyon sa buong bansa. Pero nung nag-meeting po kasi ang kanilang team sa aking opisina, ang focus nila ay tungkol sa pinangalanan ng Congressman Edwin Gardola. Pero ang team naman din nila ay hindi naman bumalik sa aking opisina pagkatapos noon. Ganoon din po sa ICI. 2 beses kami nagkita, pinakita ko sa kanila, tapos hindi naman sila bumalik. Kaya I take exception to the characterization na parang meron akong hindi ibinigay. Lahat po at higit pa sa kanilang hiningi ay aking ipinakita sa kanila. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, Happy New Year po sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat at Happy New Year po. Maraming salamat ang kinatawan po ng 1st District ng Batangas, si Congressman Leandro Legarda Leviste po, mga kapartner atin pong nakausap.